Muli po, ako po'y bumabati sa bawat isa ng isang good morning. At sa ating mga taga-subaybay po sa ating FB Live, good morning din sa inyo. Of course, good morning po sa ating Panginoon. Morning! Good morning! Don't worry, gets the Lord yan. Alam ko, hindi naman po ako ang na-excite sa ating titulo. Alam ko, kayo rin, di ba? Na-excite pa kayo. Amen. Amen. Dumating na ba sa ating buhay, sa inyong buhay, yung pagkakataon na naramdaman nyo na walang nakakaintindi sa mga pinagdadaan? Minsan, kahit mga kapamilya pa, kaibigan, o kapwa mananampalataya, minsan na-feel natin, hindi nila gets ang bigat ng nararamdaman ng ating mga puso. Minsan nga, pinipili na lang natin suluhin. Suluhin na lang itong ating mga nararamdaman. Kasi wala namang nakakaunawa eh. Wala namang nakakagets. Hindi naman maiintindihan ni nanay, hindi naman maiintindihan ni tatay, ni kuya, ni ate. Nagagalitan pa nga ako eh kapag sinabi ko eh. Kapag siniwalan ko sa kanila, negative pa yung dating eh. Kaya kung minsan, huwag na lang. Si BFF, baka pagtawanan lang ako eh. Wala namang nakakaunawa, kaya sa akin na lang ito. Di ba kung minsan dumarating sa pagkakataong sinasarili na lang natin. Sa aminin nyo man sa hindi. Di ba? Minsan, mas prefer yung sa akin na lang. Ako na lang magdusa. Ikaw, di naman nila ako mauunawaan. Have you come to a point na wala kang papiling tao na masishira ng iyong nararamdaman? Wala yung isa. Yung bang gusto mo lang ay pakinggan ka? Yung bang gusto mo lang yung pakinggan ka lang at hindi ka humusgahan? Minsan wala eh. Wala kang mapipiling ni isang tao. And napakahirap magpaliwanag sa mga taong ayaw ka namang unawain. Di ba? Lumalating tayo sa pagkakataon na gano'n na gusto natin, nagkakaroon tayo ng desire to share to someone na alam natin mahal tayo ng mga tao ito, pero deep inside us, sinasarili na lang kasi hindi naman nila mauunawaan. But the good news is, ano man yan, there is one person who would understand you. Alam ko, guess mo na. Guess mo yan, si Lord yan. Sabihin mo sa iyo katabi, si Lord yan. Si Lord yan. Gets ni Lord yan. Yes. May isang Diyos na hindi lang nakakakita sa pinagdadaanan mo, kundi bagkus na iintindihan pa ito. Sabi dito, God understands even when no one else does. Ito po ang nilalaman ng aking introduction. Kung minsan, wala namang talaga na makakunawa sa iyo, pero mayroon isang Diyos. 100% mauunawaan ka. Tama po ba o tama? Mayroon bang hindi nauunawaan ng Diyos? Mayroon bang hindi gets ang Diyos? Of course, alam niya ang lahat, kita niya ang lahat, nauunawaan niya ang lahat. Sabi po sa Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. Ibig sabihin, siya ang Diyos, ang higit na nakakaalam at nakakaunawa sa anumang ating nararanasan at nararamdaman. God understands even our pain. Yung sakit, yung kirot, nararamdaman ng Diyos yan. The Lord
understands our emotional pain. Sabihin mo sa iyong katabi, Amen. Amen. Sabi sa John 11:35, the shortest verse in the Bible, is saan dito sinabi that our Lord Jesus wept. Sa Tagalog yun, umiyak ang ating Panginoong Jesus dito. Umiyak siya kasi nakaranas din siya ng lungkot katulad natin. Kaya huwag mong sabihin kapag ikaw ay nalulungkot, umiiyak, Lord, hindi mo naman feel to eh. Actually, feel niya kasi nung nagkatawang tao siya, umiyak siya. At mayroong dahilan yung pag-iyak niya kasi namatay si Lazarus na kanyang best friend at nakita niya na umiyak yung kanyang mga kapatid na si Maria at siya ay nalungkot. Umiyak siya dahil sa kalungkutan. Kaya kung tayo nalulungkot, hindi tayo nag-iisa kasi meron tayong Diyos na naramdaman din ang sobrang kalungkutan nung siya ay magkatawang tao dito sa lupa. The Lord understands betrayal. In John 13:21, ang sabi ni Kristo, habang sila ay nag-aapunan, yung huling ampunan, ang sabi niya sa kanilang mga disipulo, one of you will betray me. Isa sa inyo ay pagtataksil sa akin. Kung iniwan ka, kung sinaktan ka, kung siniraan ka, kung binabash ka, mismo ng iyong best friend. Hindi ito bago kay Lord. He knows the pain of someone na tinalikuran, someone na pinagtaksilan. You can feel what you feel right now. The Lord understands rejection. Sabi sa Isaiah 53:3, nung pong nag-prophesy po ni Isaiah na mayroong Messiah na darating after 800 years, ang sabi ni Isaiah dito, that our Lord, He was despised and rejected by men. Kung nakakaranas ka ng rejection, hindi ka rin nag-isa. Our Lord Jesus also walked the road. Sa mismong bayan niya. Sa mismong inaasahan niyang magiging mga disipulo niya, He was despised and rejected by them. Actually, ang mga Hudyo ito ang nagpapatay po sa ating Panginoong Jesus nung pong tumatawag si Pharaoh na tinatanong yung mga tao kung sino ang i-crucify. And they shouted, "Crucify Jesus." Sino yung mga yun? Ang kanyang bayan din. So, the Lord understands our struggles and our weaknesses. In Hebrews 4:15, ang sabi dito, the Lord understands our struggles and weaknesses, but was in all points tempted as we are. And yet, without sin. Ibig sabihin, naiintindihan niya yung struggle mo. Naiintindihan niya yung kahinaan mo. Pupuna mo, mag-please yung dinukay ko, pero halos araw-araw kang pinifsale ng iyong flesh. Naiintindihan niya ang warfare mo sa iyong puso. Yung struggle mo na maging patagumpay sa iyong Christian life. But you always fail. And God knows that. God knows your weaknesses. God knows kung ano ka. Higit sa ibang tao, kilala ka ng Diyos. Naiintindihan niya ang mga takot mo. And the Lord knows our limits. In Psalms 103:14, here David says, He knows our frame. That our Lord Jesus remembers that we are dust. He understands when we are tired. He understands when we are weak.
or when we are overwhelmed. Alam ng lahat ni Lord yan. Wala tayong may tatago. He knows our frame. Alam niya yung ating pagkagawa. Alam niya kung tayo ay made in China lang. Alam niya yan. Hindi mo pwedeng itago yan. Hindi siya boss na naghahanap ng iyong performance. Pag-push, siya yung iyong ama na nauunawaan ka. Kilala ka nga niya na ikaw ay galing lang sa alabok eh. No need to pretend that you are Superman, that you are Wonder Woman sa harap ni Lord. Alam niya, mahina ka eh. Mayroon kang isang kahinaan eh. And He knows that. God understands every tear na pumapatak sa iyong mata, whenever you are sad, every fear, every struggle. No need to pretend in the eyes of the Lord. When you pray, bugdus mo kayo. Kung lumiwa, bugdus kayo, kaya din kong imbalik, bugdus mo kang Lord. And the Lord will understand you. Amen po ba? May mga nagtatanong kung ang mga tao nag-suicide tao. Diretso daw ba ng impyerno? Malaking question mark to eh. Even sa ating mga Christian. I think na-post ko na dito sa Facebook one time. At ang sagot ko po, ang alam ko lang po, ang pagkitil sa sariling buhay ay katulad din ng pagpatay sa ibang mga tao. Equivalent to murder. Pero individually, sa mga taong nagpakamatay, hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Dahil hindi po ako ang judge. Only God sees the heart. Only God knows the pain. Only God knows what was happening in their mind. In their mind and soul, bago yung kanilang huling sandali. I cannot simply judge them. Of course, ibang case naman yung mga nag-suicide dahil lango sa alak, lango sa drugs, ibang kaso naman yan. Pero mas mabuti siguro, total, hindi naman tayo ang judge. Kapag mayroong nagpakamatay, huwag na natin husgahan. Tandaan po natin na may mga taong dumadaan sa sobrang bigat, sobrang lungkot, sobrang kapaguran na hindi na nakaklaro ang isip. Na ang yun ang isip doon. Itang karelang pagdalanan. We do not know that. Ang nakita lang natin, nagpakamatay. That's it. Pero behind that, nakita niyo ba yung tao niyo? Minsan ang tao ay hindi na nakakapag-desisyon ng tama dahil sa depression, dahil sa trauma, o chemical imbalance sa utak. And God sees that, even if we don't. Amen? God sees that. And we don't know what was really happening in their minds in their final moments. I'm telling opinion that I cannot simply judge them. Pwede siyang tumawag silently kay God bago siya nagpakamatay. Pwede silang nagsisi in their last breath. Pwede silang humingi ng tawad o awa kahit na hindi natin ito narinig. But God heard them. Ang Diyos ay mas maawain kaysa sa atin. Remember that. Do not forget that. Iba yung puso ni Lord sa atin. Ayaw limitado yung ating pagkamaawain. Same is true. Mas mapagmahal ang Diyos sa atin. Can we love our enemies? Can we love those who hurt us? Can we love those who yung nakasakit ng damdamin sa atin? Sabi ko nga kagabi sa aming Bible study, unless you deny yourself. Kasi sabi ni Cristo sa Matthew, if you want to be my disciples, follow me, deny yourselves. Unless we deny ourselves, yung Espiritu ng Diyos hindi magkatrabaho sa atin. Kailangan patayin muna yung ating sarili. At sa ngayon, si Kristo yung mabuhay sa atin. At sa pag si Kristo lang nabubuhay sa atin, yung pagkamangulaway ni Kristo, pagkamapagmahal ni Kristo,
ay mapapasa atin. Yes po ba natin? Unless we don't deny ourselves, we cannot just love our enemies. Tulad ng kanyang commandment. Alam niyo, my friends, hindi po lahat ng humingiti ay okay. Lalo na sa church. Hindi lahat ng malakas ang boses, matatag, malakas. Hindi natin alam, baka may nilalabanan lang silang isang bagay, kaya lumalakas yung boses, lumalakas yung halakpak sa tingin natin. Pansinin niyo sa isang grupo, kung sino pa yung parating nagpapatawa, I experience this. Sila yung may malungkot na buhay. Pag-uwi nila malungkot. Kasi kapag nasa harapan natin sila, magwala na. Minsan, di natin sila maintindihan, pero God understand na. Magwala na, minsan, gusto nilang, anong tawag ba? Ilabas. Yung kanilang, kalungkutan, sobrang kalungkutan. Ang pinapasaya niya yung sarili nila sa pagiging comedian sa ating harapan. They do not know pag-uwi nila kung anong klaseng buhay kayo sila. Sino po nakakilala kay Elijah? In 1 Kings 19:3a, Elijah was afraid and ran for his life. Sabi dito. Si Elias ay natakot, bumangon siya at umalis upang iligtas sa kanyang buhay. At ang sabi sa 1 Kings 19:4b, and he prayed. Nanalangin siya. Ano yung panalangin niya? Lord, kunin mo na ako. I have had enough, God. Sobra na, tama na. Take my life. Gusto niya mapamatay talaga. Hindi na niya kayang magpakamatay. Pero sabi niya kay Lord, Lord, ngayon din kunin mo na ako. I am no better than my ancestors. Si Elijah po ay isa sa pinakamalakas na propeta sa Biblia. Pinapakilala ko sa Elijah sa inyo. Pinakamalakas, isa sa pinakamatinding propeta sa kabuuan ng Biblia. Pero magtataka po tayo dito, dumating siya sa punto na ayaw na niya mabuhay. Ang nangyari? Malakas to eh. He was a chosen one from God. After Elijah's great victory at Mount Carmel, bigla po siyang tinakot ni Queen Jezebel. Kilala niyo si Queen Jezebel? Siya po yung isa sa pinaka-bad. She was the worst queen sa mga Israelita po, sa bansang Israel. Siya yung pinaka-bad talaga. Kung babasahin po ninyo yung 1 Kings, makikita ninyo that this Jezebel was the worst manipulator po. Mismo yung asawa niya, haring si Ahab. Minamanipulate niya yung utak niya. Kahit hari yun, hawak niya yung ulo ng hari. Siya yung boss. Masyado siyang makapangyarihan. Actually, mas powerful pa siya sa hari. Inutusan niya ang lahat ng mga tao sa paligid niya not to worship God, but to worship Baal. Sino si Baal? Isang pagano. Ganun siya ka-worse. Kinokontrol niya yung Diyos natin. Kaya siya tumulong. Nakitaan si Elijah dito ng kanyang kahinaan po. So, huwag kang mahihiya sa Diyos. Hindi kasi propeta Elijah, tapos nagmamalakas-malakas ka. Idulog niya kayong ginunyan kapatid. Mismo si Elijah na malakas na propeta, siya ay tumakbo ng tago. He broke down. At sinabi niya dito, it is enough, Lord. Pagkanda ko, Lord, sobrang na, tama na, hindi ko na kaya. See?
Tapos tayo, kinukubli natin yung kahinaan natin. Show it to the Lord. Like Elijah here. Hindi siya nahiya kay Lord. Lord, alam ko, you anointed me, you empowered me, you chose me as one of your servants. Pero Lord, mayroon akong hangganan eh. Mayroon akong limitation, Lord eh. Hindi lang ito physical exhaustion. Ito ang tinatawag na emotional collapse. Natural po, tao tayo eh. Hindi naman tayo Diyos. May kulang sa atin. Hindi tayo Diyos na kasing lakas ni Lord. Hindi po ito, ordinary stress lamang sa ating panahon. Depression po ang tawag ito. Depression. Pero pansinin po natin, if we are going to read the story, God did not rebuke Elijah here. Hindi nakalimutin si Elijah na ni-rebuke na siya. Bakit ganyan ka? Magpakatatag ka. Hindi. Walang sinabi si Lord na ganyan. God did not shame Elijah. Hindi niya siya pinahiya. God did not condemn Elijah as well. Instead, God understood Elijah's physical exhaustion. Naiintindihan ni Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, gets ni Lord yan. Yes, Lord. And God said in 1 Kings 19:7, it says, the angel of the Lord, of course, nagpadala ng anghel si Lord kay Elijah, came back and the second time and touched him and said, get up! Kain ka! See? Hindi nga nag-review si Elijah, pinasasabi ng Lord, tiwalag ka na. Hindi. Hindi naman sinasabi parang ni brother niya. Joke lang po yun. Labis ko lang kaya alita. Wala akong pinitiwalag sa tunay na iglesia ng Diyos. Wala akong pinitiwalag. Church will always remain as hospital po. Like a hospital sa mga gustong magpagamot kay Lord. That's His servant's Christ ministry. Wala akong pinitiwalag si Lord sa ministry. So sabi ni Lord dito, arise, eat, for the journey is too great for you. Pagod ka na, naiintindihan kita. Matagal na yan. Matagal mo nang sinasakripisyo yan. Matagal mo nang hawak-hawak sa dibdib mo yan. Matagal mo nang iniyakan sa akin yan. Sabi ni Lord sa akin yung oras na ito. Ngayon ka muli. Aalalayan kita. Pakakainin kita. I-provide mo yung mga kailangan mo. Bago magsalita sa Lord, bago siya mag-correct, pinakain mo na siya ng Diyos, pinagpahinga at nirestore ko. Hindi katulad ng tao, kaya nga katulad ng aking introduction, we do not want to share our burdens to anyone kasi takot tayong maser na lang. Kasi hindi nakakatulong minsan. When somebody is experiencing like this, ang gusto na lang na makinig ka. Tama na yung yakapin mo siya. Ang laking bagay na po yun. Pero yung makarinig pasyalang kung ano-ano galing sa ating mahusay na pag-iisip, sa ating matalinong pag-iisip, gusto natin makapag-advise, never mind na po yun. Kasi hindi ma-observe ng isang tao na nakakaranas na ganyan sermon. Bigay mo lang yung tenga mo sa kanya. Okay na po yun. But God understands even when no one else does. God knew Elijah needed rest. Elijah needed nourishment and God's gentle presence. Alam ng Diyos, yun lang ang kailangan niya para maibsan ang kanyang nararamdaman. God understood Elijah's emotional burden, deep pain, and physical exhaustion. Kapag tayo ay sobrang pagod na, alam ni Lord yan. Kapag di na natin kaya, pero pilit na kinakaya, alam din ni Lord yan. God saw his fear, God
God saw his loneliness. God saw his disappointments. God saw the weight he carried alone. Alam ko, nakakarinig tayo dito. Nakakarinig pa tayo? In some ways, yes. Ako po, to tell you the truth, kaya ako ginawa yung mensahe ito para sa akin. Yes, to tell you the truth. I will not deny it. Pray ako kay Lord. Lord, bakit ganito? Bakit ganito? Ito, gawin ko mensahe para sa iyo. Hindi ka lahat ni Lord yan. Akala niyo, kung tahimik siya, hindi niya nakikita. Kagaya ni Elijah, tayo rin po, kung sa panahon ito, ay kung nakakaranas din tayo ng mga bigatin ganito. At ano ginawa ng Diyos? After the earthquake came a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire came, ito po, basahin po niyo sabay-sabay. Gentle whisper. Pagkatapos ng lintulan ay apoy, ngunit ang Panginoon ay wala pa sa apoy, at pagkatapos ng apoy ay isang banayan. At munting tinig ang narinig po ni Elijah. Ibig sabihin, nung sobra na ang tindi ng bagsak ng mga bigatin, ay parang wala ang Diyos eh. Parang hindi niya narinig yung aking pag-iyak at panalangin eh. Because when your heart is hurting, God speaks gently po. Hindi niya lang nakikita. Hindi niya lang umisa nararamdaman. Hindi niya lang umisa naririnig. Kasi, pag nagsalita ang Diyos, very gently. Pastor, hindi naman kumikibol si Lord eh. Tagal ko lang nananalangin, patuloy namang silent si Lord eh. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin ang burden ko eh. Ilang taon na ba ito? Akala ko lang yun. Alam mo kaya hindi mo narinig yung gentle whisper sa iyo ni Lord? Ito. Kasi your mind is clouded with so many things. Punong-puno ang iyong isip, punong-puno ng takot, ng pagkabahala, punong-puno ng pag-isip ng mga bagay na akala mo ay makakatulong sa iyo. Pero in reality, pampalaki lang ang mga ito ng mga problema, yung mga cloud yan. Kala mo, nakakatulong yan, pinupulong-puno na ng cloud, yung iyong isip. Imbis paiksihin ay lalo pang pinapahaba ang panahon ng iyong mga burdens kasi hindi mo siya marinig eh. Punong-puno ka na eh. Imagine yan. Very clouded na yung isip mo eh. Yung mukha mo, yung buong pagkatao mo. Hindi na makapasok yung salita ng Diyos na sana makakatulong sa iyo. O kung marinig mo man, eh, gusto natin mas pinagkikinggan ang ating sarili. Kasama sa cloud yun. O mas pinagkikinggan yung mga napakapaligid sa atin, yung mundo. Mas pinagkikinggan natin yung mga clouds na yan na hindi natin marinig yung silent whisper ni God. Dapat sana natapos na yung problema. This is Israelites' journey. Israel's journey to the promised land. Alam mo ba na ang mga Israelita ito, from Egypt to the border of the promised land, kung lalakbayin talaga nila, yung seryosong paglalakbay, around 11 days to 2 weeks lang po ang biyahe to the promised land. Pero ano nangyari? 40 years. Nangyari. 40 years po nila nilakbay. Yung dapat sana lalakbayin lang nila ng 2 weeks. Not because ito ay malayo, kundi dahil magpaikot-ikot sila. Kung yung promise na nandito lang, ang ginawa nila, ganun. Hanggang umabot po ng 40 years. Bago makarating, hindi sa promise land, dun sa border. Ano nangyari?
Bakit nangyari yun? Number one is their unbelief. Mas pinaniwalaan nila yung kanilang takot kaysa pangako ng Diyos. Number two is their rebellion and lack of discipline. Instead na magtiwala sa Diyos, puro murmurings, reklamo dito, reklamo doon. Gusto pa nilang bumalik sa kamay ni Faraon kaysa patuloy na lumakbay. Masyadong matitigas ang ulo. Ganun po tayo eh. Di ba? Kung nakinig lang tayo sa Diyos, sana, tapos na yung problema. Eh, nagpaikot-ikot tayo. Dami natin pinakinggan eh. Dami natin ginawa eh. Tuloy natin narinig yung silent whisper ni God. Sometimes, hindi delay ang problema. Hindi dahil pinahaba ito ni Lord, kundi tayo rin ang nagpapahaba dito. Tigas ang ulo eh. Tigas ang ulo. And yet, even in the wilderness, God remains faithful to them. Diba? Alam na, we know the story na nag-provide si Lord ng kakainin araw-araw, ng tubig, ng shade. Kapag masyadong mainit, mayroong pillar of torch dyan. Kapag masyadong malamig, mayroong anong tawag doon? Sister Grace, yung furnace, yung init, pinuprovide ni Lord yung pangkailangan nila. God remains faithful kahit na matitigas sa pulo nila. So tapos na yun. Malapit na tayong matapos. Balik tayo kay Elijah. God reminded Elijah of his purpose. After restoring him, God gave him direction again. Nirestore ni Lord eh. Ganda naman si Lord eh. Kapag natauhan na tayo, ibabalik. Mas pa doon sa nawala. Remember Job? Diba? Nawala ng anak, nawala ng kabuhayan, nagkasakit ng maluha. Pero si Job na natiling faithful kay Lord. God remained faithful to Job. Binalik niya yung kanyang kayamanan, mas higit pa doon sa nawala. Binalik niya yung namatay ng mga anak, mas magaganda pa. When life feels too heavy, God understands. Hindi nawawala yun. Kasi yung tayo natin. God restores and God continues the calling. Kung si Elijah na, isang propeta na malakas, matapang at ginagamit ng Diyos, dumating sa punto na gusto nang sumuko, and God understood him. Kayo pa kaya na anak niya ng Diyos? The same Father God of Elijah is the same Father God we have right now. Amen ba? Walang pagkakaiba po. So, dito po, in 1 Peter 5:7, sabi dito, cast all your anxiety on Him. Kanino mo ikakast yung anxiety mo? Kay BFF, kay tatay, kay nanay, kay ate? Hindi. Kay God. Cast all your anxiety on Him because sino pa ba ang higit na magmamalasakit sa iyo? Hindi yung tatay mo. Tatay mo sa langit. Because He cares for you. Isurrender mo kay Lord lahat-lahat. Huwag kang magtitira kahit nakatiting. Isupo mo lahat-lahat, gaya ni Elijah. Nagpakita siya ng kahinaan kay Lord. Ganun din gawin natin. The Lord, hindi kanya pamumuhihan dahil may hina ka. Hindi kanya tatalikuran dahil nagkamali ka. Hindi kanya sisisihin dahil nalulungkot ka. The Lord understands. Nauunawaan ka niya. Ang gagawin mo? Kapit na. Kapit ka ng mahigpit. Kasi si Lord, hindi ka naman nagbibitawan eh. So ikaw, kapit lang. In closing, always remember this. You are never misunderstood by God. Sabihin mo sa iyong katabi. You are never misunderstood by God. Ulit-ulit, sasabihin ko sa inyo, people may judge you, people may mislead you,
people may not feel your pain, pero ang Diyos, naiintindihan ka. Tanggap ka, kahit ano ka pa. Nakita ko kay Lord yan. Kilala ka eh. Tanggap ka, mahal ka. Kaya nga ba nilalapitan ka niya eh. Ikaw lang umiiwas eh. Tanggap ka ni Lord. Tanggap ka ni Lord. Can we close our eyes and pray? Lord, thank you that you are not a distant God. You understand our hurts, our fears, our pains, and our weaknesses. Lord, draw us near to you, Father. Heal our hearts and strengthen our faith. And this we pray in the mighty name of our Jesus Christ. Amen. Ang pagpala po ba tayo? Wala pa naman. Good morning po sa ating lahat. Napakaganda ng ating title for today. Sabi nga, don't worry, gets na ni Lord yan. Alam po natin lahat na sa buhay natin, yung ating mga suliranin, mga agam-agam sa buhay,
yung ating mga doubts, uncertainties. Alam ni Lord yan. Pero there is one thing na kailangan natin i-claim at tanggapin sa ating sarili. Kasi po everything begins with surrender. Kailangan natin tanggapin sa sarili natin yung ating mga kahinaan, kung ano yung ating mga pangangailangan. Kasi para magawa natin lumapit kay Lord at para masabi natin sa Kanya kung ano may kailangan natin. Kailangan natin humarap with a humble heart kay Lord. Na willing tayong i-take over niya yung ating buhay. Kahit sino naman, di ba? If, kumari, na nag-confide ka sa kaibigan mo, sinabi mo yung problema mo, nahingi ka ng advice. Pero hindi mo gusto yung advice. Kasi feeling mo mali siya. Nahingi ka pa ng advice. Hindi ba? Kung tayo lalapit tayo kay Lord with a humble heart at nakafocus lang tayo sa Kanya, wala tayong ibang nakikita, wala tayong ibang naririnig. Nakafocus lang tayo sa Kanya. Mas madali natin marireceive yung hinahanap nating comfort. Kanina nabanggit po yung mga disciples sa storm. Habang sila ay nagtatravel sa Sea of Galilee, habang bumabagyo, may nakita silang naglalakad sa tubig. Siyempre nung una, natakot sila. Sino ba namang maglalakad sa tubig sa dilim? Hindi ba? Kung hindi multo. Pero ang sabi ni Jesus Christ, fear not, for it is I. Ang catch po dito is, nung nakita ni Peter at napatunayan niya na yun si Jesus Christ ang naglalakad, ang sabi niya kay Jesus Christ, gusto ko din maglakad sa tubig. Tinawag siya ni Jesus at sinabi, lumapit ka, nakalakad siya. Pero when he got distracted, lumubog siya. Ano po yung sinisignify nung paglalakad ni Peter sa water? Una, lumapit siya kay Lord. Tinawag niya si Lord. Alam niya sa sarili niya na hindi niya kayang lumakad sa tubig kung hindi dahil kay Jesus. Dahil nagtiwala siya, nakalakad siya sa tubig. Nung focus siya kay Jesus Christ, nung si Jesus ang nakikita niya, patuloy siyang naglalakad sa tubig. But in the event na nag-distract siya, at nakita niya yung problema, nakita niya how scary the ocean is, lumubog siya agad. Katulad po natin, kapag ibinigay natin yung tiwala natin kay Lord that we will walk on water, i-focus natin yung sarili natin sa Kanya. Oo, maraming bagay na nakakatakot. Maaari naglalakad din tayo sa karagatan. Pero walang imposible. Nung si Peter nakafocus lang siya kay Jesus, naglalakad lang siya sa tubig. Pero the moment na hinayaan niya na pasukin ng kaaway ang isip niya, lumubog siya agad. At anong sabi ni Jesus nung tinulungan siya ni Jesus? Alam natin, hindi tayo pababayaan ni Jesus. Alam ni Jesus, nakakatakot yung dagat. At hindi niya hinayaan lumubog si Peter. Hinila niya agad palabas. Ang sabi niya kay Peter, why did you get scared? You with little faith. Pananampalataya at focus lang po. And of course, with a humble heart. Sabi nga ni Pastor Dan, alam ni Lord how you feel. Pero kailangan nating tanggapin sa sarili natin yan. At hindi natin matatanggap sa mga sarili natin yan kung hindi tayo magkakaroon ng kababaan na yan. So, tayo po'y tumayot panalangin para sa ating oras sa panalangin. Lord Jesus, thank you po sa umagang po, Panginoon, na kami po ay dinala mo na naman, Panginoon, dito sa bahay-simbahan nito, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa inyong paggabay, sa safety, Panginoon, ng bawat isa na nakarating dito, Panginoon. Sa pagbibigay niyo po ng oras sa bawat isa para kami makaupo at makapakinig ng inyong salita, O God.
Lord, thank you din po sa aming tagapagsalita ngayong umaga. Dahil siya po din ginamit para bigyan na naman po kami ng paalaala, Panginoon, na hindi kami kailangan mangamba dahil nandiyan ka. Alam mo, Panginoon, ang laman ng bawat puso namin, O God. You know when we are scared. You know when we are in doubt. You know, O God, when we feel pain, when we are angry. Alam namin na alam mo yun, Panginoon, and to feel it with us, O God. Lord, maraming salamat po sa pagkikipon ng aming bawat puso at isipan, Panginoon, na pagbibigay mo ng lakas sa bawat isa sa amin para kami magpatuloy, O God. Lord, our prayer for today, Panginoon, is for you to continue doing that, O God. Naway bigyan mo pa kami ng mas maraming pagkakataon, Panginoon, para kay aming mas makilala, Panginoon. Na umabot kami dun sa punto, Panginoon, na ikaw lamang ang aming nakikita at hindi ang aming mga problema, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ang inyong mga pangako ay panghabang buhay, Panginoon. Ang amin lang kailangan gawin is to be faithful because you are faithful yesterday, today, and forever, O God. The same God na kasama ni Elijah, Panginoon, the same God na kasama ng inyong mga disciples, O God, sa gitna ng bagyo. The same God na bumuhay kay Lazarus, Panginoon. The same God na humipo at nagpagaling ng mga kitungin, Panginoon, is the same God we have today. You are all-powerful, O God. And we rebuke any moves of the enemies, Panginoon, any distractions na pinapataw niya sa aming mga puso't isipan, Panginoon. And we claim na ikaw lang ang mag-ibig ibabaw, Panginoon. Ang pagpapala at paghihipong mo sa bawat isa, hangganin niyo po ang pangamba ng mga magulang ng tahanan, Panginoon, sa pag-provide sa kanilang mga anak, sa aming mga kapatiran na may sakit, kung paano sila gagaling, Panginoon, sa aming mga kapatiran na hindi makahanap ng trabaho, sa aming mga kapatiran, Panginoon, na hindi alam kung paano aayusin ang pamilya, Panginoon. Lord, we know, you understand our burdens, O God. At ikaw lahat, Panginoon, ang mag-fix man para sa amin. Tulungan mo lang kami, Panginoon, teach us to be faithful and to always look at you, O God. Lord, alam po namin, Panginoon, na maaaring kami nagsisimula pa naman sa paglapit sa inyo, Panginoon, pero gabayan niyo po kami, Panginoon. Lord, lahat po ng ito, Panginoon, ay aming ipinapanalangin, inalalapit, ng may pagpupuri at pasasalamat sa inyong pangalan. In Jesus' name. Amen.